Agad na itinanggi ni Locke ang kanyang palagay, ngunit inakala ni Celes na nagsisinungaling siya. Nagtaka siya kung paano siya nakakasiguro. Kaya, ipinaliwanag niya na nasa kanya ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Una, itinuro niya na hinintay ni Goren na umalis ng bahay ang kanyang asawa bago niyaya si Locke sa loob. Pangalawa, iniisip niya na medyo natuwa ang kanyang ama na makita si Locke kahit na dapat ay kaibigan lamang ito. Sa huli, naalala niya kung gaano nag-alala ang kanyang ama para kay Locke nang hindi ito nagpapakita. Habang naiinis si Locke sa labis na pag-aalala ni Goren, iniisip ni Celes na masyadong nagmamalasakit ang kanyang ama para hindi siya maging miyembro ng pamilya. Nang marinig ang mga maling akala ni Celes at kung paano nagkaaway si Goren at ang kanyang asawa, naisip ni Locke kung magulo ba ang buong pamilyang ito, pagkatapos ay napansin niya ang matalim na tingin ng punong butler sa kanya. Upang maiwasan ang kanyang galit, sinubukan ni Locke na kumbonsihin si Celes na hindi siya ang matagal na niyang nawawalang kapatid. Ipinaliwanag niya na labis na nag-aalala si Goren dahil 10 taon na siyang nakikipaglaban sa mga mapanganib na demonyo. Gayun din, sinabi ni Locke kay Celes na mukhang mas bata ito kaysa sa kanya, kaya naman napagkamalan niya itong anak ni Goren. Nang marinig ito, napabuntong hininga siya at inakala ni Locke na sa wakas ay nakaintindi na ito sa kanya. Gayunpaman, binago lamang ni Celes ang kanyang katayuan mula sa nakababatang kapatid na lalaki patungo sa nakatatandang kapatid na lalaki. Mariin na sinabi sa kanya ni Locke na hindi niya ito kuya. Sa pagkakataong ito, tumanggi siyang makinig sa isa pang salita mula sa kanya. Nang magsimulang umakto si Celes na parang isang mayabang na ate, nagpasya si Locke na kunin ang kanyang adventurer card at ipinaliwanag na kung siya ang anak ni Goren, ibabahagi niya ang kanyang apelyido. Matapos itong tingnan, napagpasyahan ni Celes na tiyak na itinakwil ni Goren si Locke upang protektahan ang kanyang karangalan bilang isang lalaki. Dahil sa pagkadismaya na iniwan si Locke ng kanyang umano'y ama, nangako siyang kakausapin si Goren upang kilalanin ang kanyang anak. Sa harap ng matigas ang ulong batang babae na ito, nagsimulang mawalan ng pag-asa si Locke para sa pamilya ni Goren. Sa huli, tinanggal niya ang protection spell mula sa kanyang adventurer card, na nagpapakita na siya talaga ang dakilang sage na si Locke at isang S-rank adventurer. Labis na humanga si Celes sa kakayahan ni Locke, ngunit dahil sa murang edad nito, inakala niyang ang dakilang sage ay ang kanyang nakatatandang kapatid pa rin. Itinuro niya na ang estatwa ni Locke ay kamukha ng kanyang ama, na lalong ikinagalit niya. Matagal bago siya tuluyang nakumbinsi ni Locke na hindi niya ito pamilya. Sa huli, humingi siya ng tawad sa kanyang katigasan ng ulo noon. Inamin mismo ni Celes na maaari siyang maging matigas ang ulo, ngunit iniisip ni Locke na hindi iyon sapat. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit tutol si Goren na hayaan siyang mag-isa sa pakikipagsapalaran. Dahil sa kanyang matigas ang ulo, ang hangal na batang babae na ito ay mapapahamak sa kaliwat kanan. Gayunpaman, iniisip din ni Locke na ang kanyang katigasan ng ulo ay maaaring maging isang advantage. Sa tingin niya ay may malakas na determinasyon at matibay na paniniwala si Celes, na makakatulong sa kanya na manatiling matatag sa mga mahihirap na panahon. Dahil alam niya ito, nagpasya siyang bigyan siya ng pagkakataong mag-adventure. Nalaman ni Locke na palihim nang sumali si Celes sa Adventurers Guild, kaya isinama niya ito upang magsagawa ng isang quest kasama niya. Matapos makuha ang isang E-rank quest mula sa guild, tumungo sila sa isang kagubatan para sa kanilang layunin. Habang naglalakbay, nasisiyahan si Celes sa paggalugad ng mga likas na tanawin, pinagmasdan niya ang mga nakapalibot na puno at lumangoy sa isang tubig tabang na ilog. Nagsaya sila sa kanilang paglalakbay, at pagkatapos ng kanilang pahinga, nagtungo sila sa mas malalim na bahagi ng kagubatan upang hanapin ang kanilang pakay. Kalaunan, narating nila ang target na Nayon. Doon nila nalaman mula sa mga taga Nayon na isang kahoy na hinalang bilang ng mga mitikal na halimaw ang namataan sa mga kalapit na lugar. Bagamat malalaki at malalakas ang mga halimaw na ito, sa hindi malamang dahilan, walang namatay nang makasalubong sila. Nang marinig ito, naisip ni Locke na may kakaiba sa misyon. Kung talagang mayroong isang grupo ng makapangyarihang mga mitikal na halimaw na nagwawala sa lugar, hindi kailanman itatalaga ng guild ang misyong ito sa mga mahihinang E-ranked adventurer. Sa halip, dahil alam nilang walang pinatay o sinakta ng mga halimaw, malamang na iniisip ng guild na peke ang mga mitikal na halimaw na ito. Hindi maintindihan ni Celes ang ibig sabihin nito, kaya ipinaliwanag ni Locke na may isang taong lumilikha lamang ng mga ilusyon ng mga mitikal na halimaw. Di nagtagal, tumungo sila sa lugar kung saan naiulat ang mga halimaw. Pagdating nila, isang dragon ang lumitaw mula sa kawalan, umuungal ng malakas upang ipahayag ang presensya nito. Habang tila totoong-totoo, ang ungol ng dragon ay nagpaangat ng napakalaking alikabok sa hangin. Nang makita ito, nagsimulang magduda si Celes kung ang halimaw ay isa lamang ilusyon. Tiniyak sa kanya ni Locke na sa kabila ng hitsura nito, ang dragon ay walang aura ng isang tunay na mitikal na halimaw. Kaya, nakumpirma ang kanyang mga naunang hinala. Matapos sabihin kay Celes na ligtas siya laban sa dragon, hinikayat niya itong labanan ito. Tumakbo siya patungo sa dragon, na sumubok na hampasin siya gamit ang buntot nito. Naiwasan ni Celes ang atake ng may mahusay na liksi at tumalon sa likod ng nilalang.
Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo patungo sa ulo ng dragon. Habang umuungol ang nilalang sa pagkabigo, sinubukan niyang saksakin ang kanyang espada sa ulo nito. Gayunpaman, hinaranggan ng dragon ang kanyang espada gamit ang mga kuko nito. Napaatras si Celes at sinubukan muli, ngunit patuloy nitong hinaharangan ang kanyang mga atake kahit ano paman. Habang pinagmamasdan ng kanyang laban, inamin ni Locke na si Celes ay isang tunay na mandirigmang may ranggong B sa kabila ng pagbabawal sa kanya. Gayunpaman, nagulat siya na pisikal na naharangan ng dragon ang kanyang mga atake kahit na ito ay isang ilusyon. Kadalasan, ang isang ilusyon ay hindi kasing totoo ng nilalang na ito. Sa halip na isang regular na spell ng ilusyon, ang dragon ay tila isang napakalaking halos matibay na pader ng mana. Dahil sa konsentradong katangian nito, ang mana ay talagang nakakaharang sa mga atake ni Celes. Habang patuloy na nagmamasid si Locke, tila naiinis ang dragon kay Celes. Isinandal nito ang ulo, naghahanda ng puting mainit na bowl ang apoy sa bibig nito. Pagkatapos, pinalipad nito si Celes gamit ang bowl ang apoy na gumulong palayo sa sakit. Nang makita ito, sa wakas ay nagpa siya si Locke na makialam. Lumulutang siya at inilagay ang kanyang kamay sa ulo ng dragon, ginaya ang teknik na ginamit upang likhain ito. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang Drain Touch upang higupin ang lahat ng mana sa loob. Matapos talunin ang dragon, sinabihan niya si Celes na tumigil sa paggulong na parang nasusunog. Tumayo siya, napagtanto na ang mga apoy ay hindi talaga totoo. Ipinaliwanag ni Locke na ang pakikipaglaban sa isang ilusyon ng diretsyo ay palaging magreresulta sa pagkabigo. Ngayon si Celes, nagtataka kung bakit hindi siya nito binalaan ng mas maaga. Nagtanong din siya kung paano labanan ang isang ilusyon. Kaya sinabi sa kanya ni Locke na kailangan niyang talunin ang illusionist. Gayunpaman, dahil karaniwang nagtatago ang mga illusionist, mahirap hanapin ang kanilang lokasyon. Kung sakaling hindi niya mahanap ang target, ang tanging pagpipilian na lang ay ang tumakbo. Nang marinig ito, nagalit si Celes dahil ayaw niyang tumakbo matapos ang labis na pag-aaksaya ng pagsisikap. Ipinaalala ni Locke sa kanya na kung ang isang nakatagong illusionist ay magdesisyong saktan siya, literal siyang mamamatay. Nang marinig ito, inamin niya na ang pagtakas ay mas mainam at mas mabuti kaysa mamatay. Pagkatapos ay lumingon si Locke dahil alam niyang naroon pa rin ang illusionist. Tumawag siya sa kagubatan at hiniling sa kanila na magpakita dahil ang taong ito ay hindi naman nanakit ng sinuman gamit ang kanilang mga ilusyon. Nangako si Locke na tretuhin sila ng mabuti. Pagkatapos maghintay ng kaunti, wala siyang natanggap na tugon. Pagkatapos ay binalaan niya ang illusionist na iimbestigahan niya ang bagay na ito ng sapilitan dahil nasa isang misyon siya. Sa wakas, lumabas ang boses ng illusionist. Ipinaliwanag niya na may binabantayan silang mahalagang bagay sa kagubatan. Tinanong ni Locke kung hindi ba nila maaaring ilipat ang kanilang mahalagang gamit, kaya inamin ng illusionist na mahirap itong ilipat. Nang marinig ito, tumanggo si Locke. Dahil ayaw niyang sakta ng mahalagang gamit ng isang inosenteng tao, hindi niya alintana na matapos ang misyon ng walang kabuluhan. Nang marinig ito, labis na nagalit si Celes. Ipinaalala rin ni Locke sa mga illusionist na kung kakanselahin niya ang misyon at babalik, magpapadala na lang ang guild ng ibang mga adventurer para lutisin ito. Gayunpaman, maaaring hindi kasing bait niya ang ibang mga adventurer, kaya maaaring pilitin nila ang illusionist na ibunyag ang kanyang sikreto. Nang marinig ito, sa wakas ay pumayag ang illusionist na ipakita sa kanya kung ano ang kanyang binabantayan. Sa kanyang pinagtataguan, isang kakaibang vortex ang bumukas. Pagkatapos, ang batang nakahod ay tuluyang lumabas sa bukas. Nang makita ni Celes ang mga sungay sa kanya, nagulat siya, kaya mabilis niya itong tinakpan. Samantala, wala talagang pakialam si Locke sa kanyang lahi. Sa halip, pinuri niya ang bata para sa kanyang napakahusay na spell ng ilusyon. Matapos niyang pasalamatan ito para sa papuri, ipinakilala ni Locke ang kanyang sarili bilang isang random na F-rank adventurer at ipinakilala rin si Celes. Ipinaliwanag ng bata na ang pangalan niya ay Luxira at kabilang siya sa lahing Fiend. Sa mahinang boses, tinanong ni Celes si Locke kung mapagkakatiwalaan nila si Luxira dahil ang mga Fiend ay masasamang nilalang. Gayunpaman, itinuwid ni Locke ang kanyang maling akala. Bagamat ang mga Fiend ay mga nilalang na may malaking mana, ipinaliwanag niya na sila ay mga mapayapang salamangkero lamang na mas gustong umiwas sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay hiniling niya kay Luxira na ipakita sa kanya ang bagay na sinusubukan niyang protektahan. Tumanggaw siya at sinimulan silang akayin papunta sa kagubatan. Kaya nagtaka si Locke kung bakit madali niya silang pinagkakatiwalaan. Itinuro ni Luxira na madaling naunawaan ni Locke ang kanyang ilusyon, ibig sabihin ay mas malakas siyang sorcerer kaysa sa kanya. Sa kabila nito, hindi niya sinubukang imbestigahan ang kanyang sikreto sa pamamagitan ng puwersa. Kaya naisip ni Luxira na mapagkakatiwalaan siya. Di nagtagal ay nakarating sila sa isang sinaunang ruin. Sa kaibuturan ng ruin, binuksan ni Luxira ang pinto ng isang lihim na silid. Pagkatapos ay sinabi niya sa isang taong nagngangalang Lord Gerberga na siya ay bumalik na. Habang sinusundan siya ni Locke, nagulat siya nang makita na si Mr. Gerberga ay isang manok pala.
Habang si Luxira ay tila lubos na magalang dito, casual na itinanggi ito ni Celes bilang isang random na manok. Nang marinig ito, nagalit si Luxira at ipinaalam sa kanya na si Jerb Erga ay isang sagradong nilalang na tinatawag na Seraphil. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Locke kung bakit niya pinahahalagahan si Jerb Erga. Pagkatapos ay isiniwalat ni Luxira na ang mahiwagang ibon ay may kapangyarihang baguhin ang mundo. Ipinaliwanag niya na si Jerb Erga ay nagmula sa orihinal na Seraphil na siyang gumising sa kanilang mundo sa unang araw. Ayon sa alamat, ang mga Seraphil ay nakatulong sa pagtukoy ng hangganan sa pagitan ng araw at gabi na humubog sa kanilang mundo kung ano ito ngayon. Dahil dito, si Mr. Jerb Erga ay may kapangyarihang magbukas at magsara ng mga dimensional rifts. Nang marinig ito, naalala ni Locke ang mga salita ng vampira na nagsabi sa kanya na isang portal ang magbubukas sa kanilang mundo, na magbibigay daan sa mga dark gods na salakayin ito. Nagtaka si Locke kung ang tunay na target ng mga vampira ay si Mr. Jerb Erga dahil dito, at tumango si Luxira. Isiniwalat niya na ang kanyang tribo ay dating namumuhay ng mapayapa sa hilaga hanggang sa salakayin at patayin ng mga vampira ang lahat upang nakawin ang makapangyarihang manok. Gayunpaman, ibinigay ng pinuno si Mr. Jerb Erga kay Luxira para sa kaligtasan, at kahit papaano ay nakaligtas siya ng buhay sa massacre. Simula noon, napunta siya sa templong ito dahil sinabi sa kanya ng kanyang tribo na ang templo ay protektado ng isang sinaunang barrier. Bigla, sinaksak ni Locke ang sahig ng templo. Madaling nabasag ito ng kanyang espada, na nagpapakita na walang barrier sa paligid ng gusali. Dahil nakalantad ang templo, nanganganib sina Luxira at Mr. Jerb Erga na mahulog sa mga kamay ng vampira. Hiniling ni Locke sa kanya na lumipat sa kabisera kung saan siya paprotektahan. Nag-atubili si Luxira, kaya tiniyak sa kanya ni Locke na paprotektahan niya si Mr. Jerb Erga kahit ano paman. Bilang patunay, ipinakita niya kay Luxira ang kanyang espada, na nagpapakita na natalo na niya ang demonyong Panginoon. Nang mapagtanto ito, napagtanto ni Luxira na si Locke ang dakilang sage. Sinabi sa kanya ni Locke na mahusay ang ginawa niyang pagprotekta kay Mr. Jerb Erga dahil mayroon siyang kapangyarihang protektahan ang mundo. Nang marinig ito, nagsimulang umiyak si Luxira, tuwang-tuwa na malaman na ang sakripisyo ng kanyang pamilya at mga katribo ay hindi nasayang. Habang palabas sila, nagsimulang makipagtalo si Luxira kay Celes. Bigla, itinulak ni Locke si Luxira palayo habang tinatangka siyang atakihin ng isang vampira. Pagkatapos, pinalipad niya ang vampira. Nabigla ang vampira, nagtaka kung sino siya. Tumanggi si Locke na sabihin sa isang mas mababang nilalang ang kanyang pagkakakilanlan, na naging dahilan upang magalit ang vampira at ang kanyang mga kasama. Dahil alam nilang si Mr. Jerb Erga ang kanilang hinahanap, naging seryoso si Locke at sinunog ang lahat ng mga vampira hanggang maging abo. Malapit doon, isang vampira ang palihim na nagmamasid sa kanilang interaksyon. Upang balaan ang kanyang mga kaibigan sa bahay, sinubukan ng vampirang ito na tumakas sa pamamagitan ng pagbabagong anyo bilang hindi mabilang na mga paniki. Maging si Locke ay walang magawa laban sa pagbabagong anyo na ito. Ngunit bigla, isang malakas na sigaw ang pinakawala ni Mr. Jerb Erga. Binura ng sigaw na ito ang kalagitnaan ng pagbabagong anyo ng vampira, na labis na ikinagulat ni Celes. Ipinaliwanag ni Luxira na kontrolado ni Mr. Jerb Erga ang daloy ng mga dimensyon. Sa pamamagitan ng pagbabagong anyo bilang mga paniki, sinusubukan ng vampira na pilit na lumipat sa ibang dimensyon. Gayunpaman, tumanggi si Mr. Jerb Erga, kaya binura ang vampira sa pag-iral. Nang marinig na ang manok ay may napakalaking kapangyarihan, nagtaka si Celes kung bakit kailangan ni Mr. Jerb Erga ng proteksyon ng sinuman. Ipinaliwanag ni Luxira na ang mga kapangyarihan ng manok ay gumagana lamang kapag ang target ay nasa gitna ng paglalakbay sa dimensyon. Kung hindi, kahit sino ay maaaring kumuha nito tulad ng isang regular na manok. Nang gabing iyon, nakarating silang tatlo sa kabisera. Doon, nakita nilang naghihintay si Shia kay Locke. Agad na naghinala si Celes sa kanya, kaya ipinaliwanag ni Locke na isa siyang kaibigan. Nang marinig ito, nagsimula siyang magyabang kay Shia tungkol sa pagiging apprentice ni Locke. Pagkatapos ay sinabi ni Shia kay Locke na kailangan niyang pag-usapan ang isang bagay ng pribado. Ipinaliwanag niya na ang lahi ng mga vampira ay talagang may pinaplanong malaking bagay. Sa kanyang pagsisiyasat, natuklasan niya na silang lahat ay pinamumunuan ng isang High Lord ng mga vampira, na isang makapangyarihang nilalang na kayang kontrolin ang lahat ng mga vampira ayon sa gusto nito. Pagkarinig nito, maging si Locke ay nag-alala dahil ang High Lord ay maaaring makagawa ng napakalaking pinsala gamit ang kanyang katalinuhan at makapangyarihang mga puwersa.